Sabi nila, tayo raw mga mommy ang nagsaset ng mood or ng atmosphere ng ating tahanan. Ika nga, sabi nila, happy mom, happy family. Pero paano naman kung stress na stress si mommy? Di ba? Ang dami-dami niyang inaasikaso araw-araw, ang dami niyang inaalagaan, ang dami niyang binabayaran, nagbabudget pa siya, pinipilit niya pang magkasya yung budget sa isang minsan. May mga problema pa yung mga anak natin. O kaya, minsan, may problema rin tayo sa ating mga mister. Diba? Ang hirap maging happy all the time. At kung pag-uusapan pa natin yung health ni mommy, naku, nandyan yung monthly period niya. Siyempre, nagbabago yung hormones niya sa katawan niya. At yung iba, papalapit na sa menopausal period. Kaya, ang daming changes na nangyayari sa katawan ni mama. Yan, nakaka-apekto sa mood natin, sa energy natin. Yung bang pagkagising mo ng umaga, parang, ay, ba't ganito? Parang, ang sakit ng mga katawan ko. Or, ay, ba't ganito? Parang, wala akong ganang bumangon. Or, parang, ang sakit naman ng likod ko o ng ulo ko. Marami tayong nararamdaman sa totoo lang, di ba? May pag-aaral nga na ginawa dati, na sabi, na na-absorb ng mga kasambahay natin yung ating mood. Na-absorb ng mga anak natin or sometimes nakaka-apekto rin sa psychology or sa mood ng asawa natin. Kung papaano natin dinadala ang mga araw-araw natin mga challenges. Meron din syempre kay mister. Pag nakikita niyang masaya tayo or may pag-asa yung mga pananalita natin, hindi tayo laging nagnanag, malaking epekto rin yun kay mister. So, masasabi natin na napaka-importante na panatilihin nating positive yung ating outlook, yung ating mindset, yung ating pakikitungo, yung mga pananalita natin sa mga kasama natin sa bahay, mga anak natin, mister natin, or mga kung kasama nyo yung mga magulang nyo pa sa inyong tahanan. Importante na positive ang dating natin, positive ang vibe natin kasi napakalaking epekto pala natin sa kanila. So these are the 10 tips to maintain positive vibe for moms at home. Hintayin nyo yung pang-10 dahil siguradong mag-a-agree kayo doon. Okay, number 1. Establish good relationship with our God. Napaka-importante nito kasi ang dami nating mga dinadaanang problema, mga challenges. Kung wala tayong faith kay Lord, kung hindi tayo nagpe-pray, saan tayo kukuha ng lakas, di ba? Saan tayo kukuha ng pasensya, ng compassion, ng forgiveness? Kailangan natin yun para makayanan natin lahat ng mga negativity sa paligid natin. Kaya nga, di ba, umpisahan natin ang ating araw ng quiet time with God. Umpisahan natin. Tayo mismo, alam natin na mahal tayo ng Diyos, na mahalaga tayo sa Diyos, or tayo mismo alam natin na pinapatawad tayo sa lahat ng mga pagkakamali natin ng Diyos. Madali rin tayo magbigay ng pag-ibig, awa, at pagpapatawad sa mga taong nasa paligid natin. Mababawasan yung pagiging critical natin sa ating mga asawa, sa mga anak natin, o kung sino man yung kasama natin sa bahay. Ika nga, mas mahaba ang pacing natin. At hindi mahirap magpasensya kung nagkakamali sila. At kung may mga stressful na problema, kapag kinumit na natin kay Lord, panatag na yung loob natin. Hindi na tayo puno ng takot, hindi na tayo puno ng insecurity, hindi na tayo puno ng mga doubt. More than anything, kailangan natin ng magandang relasyon kay Lord. Pangalawa, eat healthy foods and drink lots of water. Of course, napakahalaga nito. Siyempre, yung nutrition ng katawan natin, yung lahat ng mga pinapakain natin sa katawan natin, it affects our mental, emotional, physical, lahat yan. Napakahalaga ng healthy
habits, healthy eating. Minsan, di ba, pag may chemical imbalance sa katawan natin, may mga kulang na hormones, na may mga bumababa yung mga ibang hormones, pati mood natin naapektuhan. Kaya napakahalaga na wala kang vitamin deficiency. Mahalaga talaga na masustansya yung kainin natin. Tayo kasi minsan inuuna natin lagi yung mga anak natin, yung mga mister natin, pero yung mga tinitira natin para kainin natin, tira-tira na lang, wala na masyadong sustansya. No! Kailangan kumain tayo ng masustansyang pagkain, natural, mag-green leafy veg. Number 3, get moving! Mag-exercise every day. This is especially true pagka gumising tayo na down tayo, or nalulungkot tayo, or mababa yung ating energy. Huwag kang magstay sa bed. Get up, clean yourself, and go out in the sun. Kailangan natin na gumagalaw yung katawan natin, gumagalaw yung mga muscles natin, para yung muscles natin and mga parts ng body natin mag-secrete ng mga hormones na kailangan natin para mabago yung dynamics ng utak natin, ng puso natin, and everything in our body. Mas perfect nga if we do physical activities with our family, kasi nandun na yung family bonding, nandun na rin yung pag-i-improve ng ating mga katawan. Number 4, get enough sleep. Yes, mga mami, tama ng pagpupuyat, tama ng panonood ng Netflix hanggang madaling araw. This is not good for your mood. This is just going to make you even more down or low energy pagising mo sa umaga. Kaya makakaapekto talaga para sa mood mo for the next day. Kaya iwasan mo, mami, na magpuyat lagi. I'm telling you, nakakasama pa yan sa katawan mo, sa health mo, at saka sa skin. Nakakatanda siya. Number 5, importante rin na may mga goals tayo. Yes, mag-set tayo ng goals. Kahit na sabihin natin simpleng goals lang, kahit pang araw, everyday may iba-iba tayong goals. Kailangan sa araw na ito, ma-organize ko yung cabinet ng anak ko, or kailangan sa tomorrow, mabago ko yung arrangement na sa garden or sa sala namin. Yung mga goals na gano'n, kahit papano, nagkakaroon tayo ng hope, di ba? Na-occupy yung mind natin. Kasi na-encourage tayo maging creative, mag-solve ng problem. So, lahat yun nakakaapekto sa mindset natin. Number 6 is pursue a passion, or kung meron ka na, pursue a new passion, para magkaroon ka ng isang bagay na nagbibigay talaga sa'yo ng aliw, or nag-entertain sa'yo, or it could be anything na makapagbibigay sa'yo ng renewed interest or excitement. It could be, new recipe, or new sports, or new hobby like crocheting, or maybe start a new YouTube channel kagaya ko. Yung iba sa inyo, mga business-minded, it could be yung hobby nyo, gawin nyo ring business, di ba? Pag nakita nyo online, ang dami-daming mga ideas para mai-showcase nyo or mai-market nyo yung mga hobbies, yung mga candle making, mga flower making, and anything under the sun. Pwedeng-pwede na nating gamitin ang social media to market your products. So, exciting! Number 7, organize your space. Wag masyadong cluttered yung house nyo. Kailangan, kontian nyo lang yung mga gamit. Magbawas-bawas kayo ng mga lumang gamit, yung mga hindi na kailangan, itago nyo sa mga cupboards. Kung hindi naman, lagyan nyo ng curtain na divider. There's a way to make it really organized, tidy. Wag masyadong makalat sa bahay kasi nakakaapekto yun sa utak na tao. Pagka masyadong magulo, hindi ka makapag-concentrate, di ba? Kasi ang dami-daming nakaka-distract sa attention mo. Kaya mabuti yung the less, the better. Number 8, surround yourself with positive people. Nako, ito, parang self-explanatory na to. Pagka positive yung mga people na nasa paligid mo, of course, positive ka rin, di ba? Pero pag puro negative, ay, nako, mag-exit ka na. Sure na maapektuhan ka sa negativity, sa negative vibe ng mga kasama mo.
Kaya be careful kung sino yung mga lagi nyong kasama. Hindi lang mga tao ang kasama dito. Kasama na rin yung magandang nature or matahimik na lugar. Huwag yung masyadong magulo. Kagaya sa city, masyadong magulo, di ba? Kung gusto mong magkaroon ka ng peace of mind or peaceful spirit, pumunta ka sa mga lugar na calm, pumunta ka sa lugar na maganda yung energy, kagaya ng mga waves sa beach or sa kahit na sa mga forest, ganun, yung mga maririnig mo yung mga ibon. It's very important kung ano yung lugar natin nakaka-apekto talaga sa inner peace natin, sa inner status natin. Kung wala ka namang mapuntahan or masyadong malayo or wala ka namang masyadong friends na available, pwede din naman sa online, di ba? You can find a positive community, mga communities na pwede mong salihan to talk about positive things that are of interest to you. So, pwede, di ba? Kahit nga sa YouTube, makakakita ka ng mga relaxing na scenes na may magandang music, relaxing, meditating, marami dyan. So, you have to make a good surroundings, environment para sa'yo, for your own peace, positive. Number 9, seek entertainment and explore other things. Mag-travel as a family or kasama mo yung mga friends mo, kahit na malapit lang or malayo kung may budget kayo, di ba? Or sometimes visit other communities para malaman mo kung paano naman yung buhay nila. Or sometimes pwede kayo manood ng sine lang or mag-hangout man lang sa mall. Lumabas ka kasi kung lagi ka na sa bahay, nakakakurta rin yun ng utak, di ba? So pagka lumabas ka, makikita mo yung ibang mga tao, makikita mo yung mga iba't ibang mga bagong bagay na trending, ganon. So, it's so good to go out and explore at stop being so preoccupied with yourself. Gusto mo naman mag-invite ka ng mga tao, ng mga kaibigan mo or mga kamag-anak mo over to your house. Maghanda ka, paghanda mo sila ng mga special na lutuin mo, ganon. So, para naman, kasi hindi lang naman tayo nabubuhay para sa sarili natin, di ba? It also completes us. Pag masaya din, we enjoy our life with other people na even other than our family. So, it's a good thing to add more energy to your life. So, finally, we reached the 10th. Alam niyo ba kung ano yon? Avoid chismis. Avoid na mapag-usapan nyo lagi yung mga buhay-buhay ng ibang tao. Tama na ang pagmamarites. Tama na yung pagkukumpare ng buhay nyo sa buhay ng iba. Ay nako, sakit lang ng ulo ang mapapala nyo. Lalo na, pwede rin tayo magmarites sa online, di ba? Sa social media. Yung bang tipong pag nakita mong ang gaganda ng mga pinopost or nagkakaroon ka ng inggit. Naku, avoid yan. Stop comparing yourself or your family with other people. Kasi nakaka-create yan ng discontentment, sama ng loob. Kaya, avoid comparing yourself. Puro positive lang naman ang pinopost ng mga tao. Hindi naman nila pinopost yung mga masasamang nangyari sa buhay nila. So, hindi nyo alam kung ano talagang nangyayari sa buhay ng ibang tao. Kaya, don't despair pag nakikita nyo yung lahat ng mga kaibigan nyo nagta-travel, lahat ng mga kaibigan nyo nag-a-abroad na. Please, huwag kayong magkukumpara ng sarili nyo. Kasi ito ang pinaka number 1 na nagkukos ng discontentment sa atin. And nagkakaroon tuloy tayo ng mga depression. You can be a happy family kahit wala yung mga material things na yan. Basta ang importante, nagmamahalan kayo, nagkakasundo kayo, at nagtutulungan kayo. Ayan mga mommy, let's try our best to be the most positive energy around our family. Alam ko, hindi madali, but by the grace of God, kayang-kaya natin to. These are the 10 tips to make you feel more positive and have more energy. So, if you learned something about this video, please don't forget to click like, subscribe, and hit that notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga video.
Bye!